hanggang ngayon ay katuwiran mo pa din na hindi obligasyon ng isang anak na alagaan ang kanyang magulang. Panoorin mo ito. Mag-ipon kayo para sa sarili nyo. Huwag nyong ibigay lahat sa pamilya. Kasi hindi kayo nakakasiguro na pag tumanda kayo at wala na kayong pera, aalagaan kayo ng mga yan. Katulad ng nangyari sa akin. Nung wala na akong pera, halos kaaway na ang turing sa akin. Parang ang sama-sama ko na. Narito ang tatlong masamang bunga sa buhay ng isang anak na nag-aabandona sa kanyang magulang. Una, sumpa sa halip na pagpapala. Deuteronomy 27 verse 16, sumpain ang sinumang humahamak sa kanyang ama o ina. Ang pag-abandona sa magulang ay hindi lamang simpleng pagkakamali. Ito ay isang bagay na nagdadala ng sumpa mula sa Diyos. At ang buhay ng anak ay magiging daluyan ng kaguluhan at pagkaaba. Pangalawa, maikling buhay at kapahamakan. Kawikaan 20 verse 20, ang sumusumpa sa kanyang ama o sa kanyang ina, ang kanyang ilaw ay mamamatay sa kadiliman. Ito ay isang matalinghagang pahayag na nangangahulugang ang buhay ng anak ay mapuputol ng maaga o kaya naman mabubuhay sa walang hanggang kadiliman. At pangatlo, kahirapan at kahihiyan. Kawikaan 19 verse 26, ang anak na nagnanakaw sa ama at nagpapalaya sa ina ay anak na kahiya-hiya at kadusta-dusta. Ang pag-abandona sa magulang ay pagnanakaw sa kanila at mahaharap sa kahihiyan at kahirapan. Mawawalan ka ng mabuting pangalan sa lipunan at magdadala sa anak sa kahirapan dahil hindi siya marunong magpahalaga sa biyaya at sa pamilya. Kapatid, itinuturo ng Biblia na ang pagpapahalaga at ang paggalang sa magulang ay hindi lamang isang kultura, kundi isang sagradong tungkulin. At ang pag-abandona sa kanila ay katumbas ng malaking kasalanan na sumisira sa relasyon hindi lamang sa pamilya, kundi pati sa Diyos. Kaya kapatid, habang buhay pa ang mga magulang mo, may pagkakataon ka pa. Pagkakataong itama ang mga pagkakamali mo sa kanila. See you in my next video. God bless kapatid.